Sa nakaraan na ating recap ay natapos tayo sa pagdating ng ating bida at ang kapatid nito sa isang lugar upang bisitahin ang kanilang tiyahin. Subalit sa kanilang paglalakad ay nakasalubong sila ng isang batang binubuli ng kapwa niya bata at ang malala pa ay tatlo sila. Kaya naman agad itong pinagalitan ni Ivan upang patigilan ang tatlo sa kanilang ginagawang pananakit, at nang makita ng tatlong bata na may dumating na matanda ay agad silang kumaripas ng takbo. Subalit bago pa ang isang batang may kahel na buhok tuluyang makalayo ay nagpahabol pa ito ng salita sa naiwan, sinabi niyang maaaring maiwan ang isang tanga sabay tawa. Maya-maya pa nang matapos tumayo ang batang maputi ang buhok, habang mangiyak-ngiyak siyang nakahawak sa kanyang ulo ay nanghingi siya kay Ivan ng lulipap. Sa kabilang banda naman ipinahayag ni Ivan sa ating bida kung ano ang pagkakakilanlan ng bata, ipinaliwanag niyang ang batang ito ang anak ni Tia kung saan ang bata ay nagngangalang Gregory. Samantala namang matapos lang tumayo si Gregory ay dahan-dahan na itong lumapit kay Whitney habang ang ating bida naman ay nakapanood. Makalipas pa ang ilang sandali, tuluyan na ring nakalapit si Gregory kaya agad rin itong nagtago sa tabihan ni Ivan Long gayong hindi niya kilala kung sino ang isang lalaki na kasama ng kanyang pinsan, gayunpaman ipinaliwanag naman ni Ivan sa bata na ang lalaking nasa kanilang harapan ay walang iba kundi ang pinsan nitong si Lucifer. Kasabay rin ito nang makita ng ating bida ang bata ay nabalot ng kalungkutan ang kanyang paligid habang tinatanong niya si Greg kung anong problema. Bukod dyan ay tinanong niya rin ang kanyang kapatid kung ano naman ang patungkol sa ama ni Greg. At nang marinig ni Ivan ang tanong ni Finzon ay hindi naman niya ito itinangging bigyang kasagutan at agad niya itong sinimulang ipahayag, nalulungkot niyang ipinaliwanag kay Finzon, kung saan di nagtagal pagkatapos ipanganak ni tita si Greg, napagtanto niyang may problema ito sa pag-iisip. Kaya naman dahil rin doon sa kapansanan ng bata ay kaagad umalis ang ama ni Greg pagkatapos niyang malaman ang tungkol dito. Dagdag niya pang pagpapaliwanag na halos 10 taon na ang nakakalipas, hindi rin nagtagal para dito, pinakasalan ng ama ni Greg ang isang mayamang babae upang ito ay magkaroon ng maalwang buhay. At magmula ng mga taon ring yun kahit minsan hindi man lang nito binisita ang kanyang anak, at pinabayaan rin itong mag-isang magbayad para sa suporta sa bata. At sa mga taon ring iyon, ginastos ni tita ang lahat ng kanyang pera upang dalahin si Greg sa pinakamalaking ospital sa bansa at ipagamot. Subalit sa kasamaang palad, hindi nito napabuti ang kalagayan ni Greg, kaya't para sa kapakanan ng anak ng kanilang tita na si Greg ay buong taon itong nanatiling single. At nang marinig ni Finzon ang paliwanag sa kanya, labis niya itong ikinagalit kaya naman habang silang tatlo ay naglalakad, sa isip-isip niya ay hindi rin niya gusto ang lalaking iyon bilang isang tiyuhin dahil habang siya ay lumalaki, halatang-halata na niya masyado itong bulver at hindi maaasahan. Bukod dyan ay sa isip-isip niya rin, nung sila ay dinala ng kanyang ina sa Hayden ay umaasa itong makakasama nila si tita, pero hindi naman ang lalaking iyon pinayagan silang makasama ang kanilang pinsan. Dagdag niya pa na kahit gayunpaman, hindi na siya umasa pa sa taong iyon na mayroon pa iyong pakiramdam para sa kanyang asawa at anak, kaya naman naisip ni Finzon na mayroon na namang dumagdag na isa pang hamak na nilalang na nag-abandona sa kanyang pamilya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na rin ang tatlo sa pinto kung nasaan ang kanilang tiyahin habang pinapangunahan ni Ivan ang pagpasok, at bago pa tuluyang pumasok si Ivan ay tinawag muna nito ang atensyon ng kanyang tita sabay sinabi niya ritong tingnan nito kung sino ang kasama niya. Kasunod nito ay dinala ni Ivan si Lucifer palapit sa kanilang tita upang ipakilala kung sino ang dinala niya. At habang dahan-dahan ang dalawang naglalakad, napaisip si Finzon sa kalagayan ng kanyang tiyahin gayong hindi niya inaasahang maging ito ay lugmok din sa hindi magandang kalagayan kagaya ng kanyang kapatid na si Ivan. Dagdag pa niya na hindi niya lubos maisip kung paano ng kanyang tita pinamamahalaan ang isang anak na may problema sa pag-iisip kung ganito naman ang kanyang kalagayan. Samantala namang nang mapansin ng babae ang pagdating ng kanyang pinsan ay ikinagalak niya itong makita, kaya tinawag niya si Whitney bilang Whit. Subalit sa kanyang ginawang pagsasalita ay inubos siya kaya naman agad na dali-daling lumapit si Ivan at may pag-aalalang tinanong ni nito ang kanyang tita kung may sakit ba ito. Gayunpaman sa katanungan ng kanyang pinsan ay hindi naman ito binigyang alalahanin ni Auntie at tiniyak niyang ayos lang siya para hindi na mag-alala si Whitney. Dagdag pa niya na lamig lang ito kung saan kailangan lang niyang manatili ng ilang araw sa kanyang higaan at siya ay babalik na sa pagiging maayos ng parang walang nangyari. Kasabay rin nun ay napansin niya ang lalaki sa kanyang harapan kaya naman napatanong siya ng may pagkumpirma kung ito ba si Lucifer habang baka sa kanyang muka ang labis na pagkabigla.
subalit hindi na niya naituloy ang kanyang katanungan gayong agad nang lumapit si Lucifer at hinawakan nito ang kanyang kamay. Matapos ng ating bida hawakan ang kamay ng kanyang tita ay ipinahayag naman niya rito na siya lang ito, walang iba kundi si Lucifer. Kaya naman nang tuluyan ng nakumpirma ng babae ang kanyang hinala, sa umpisa ay maging ito'y halos hindi pa makapaniwalang nasa harapan na niya ang ating bida na nawalan ng mahabang panahon. Kasunod nito ay nilapitan ni Finzon ang kanyang tita. At sa kanyang ginawa habang hinahawakan siya ng kanyang tita ay sinasabihan siya nito na sa wakas ito ay nakabalik na rin 10 taon na ang nakakalipas. Bukod dyan ay sasabihin pa niya sana sa ating bida na buong akala niya ay patay na ito subalit hindi na niya itinuloy ang kanya sanang sasabihin at agad niya itong binago, kung saan kanyang ipinahayag na ang lahat ng iyon ay isantabi nila muna sabay sabing masaya siya sa muling pagbabalik ng ating bida, dagdag niya pa na masaya rin siyang nakabalik ito ng mapayapa. Makalipas ang ilang sandali matapos maupo ang dalawang magkapatid katabi ang kanilang tiyahin. Kasabay noon ay sinabi ni Ivan Long sa kanyang tiyahin na ayon sa kanyang natatandaan, sa nakaraan ay nakatira ito sa isang may 2 palapag na building ng higit sa 5,000 talampakan ang taas. Dagdag pa niya na dapat man lang ay nakakuha ito masking 5 o 6,000 talampakan ang taas sa bahay sa panahon ng relokasyon sapagkat napakaliit ng lugar na kanilang kinalalagyan ngayon. Sa hinaing ni Ivan ay galit namang ipinaliwanag ng babae na makakakuha siya sana kahit man lang 5 o 6 na bahay kung hindi lang dahil sa lalaking iyon na masahol pa sa isang hayop. Bukod dyan ay galit niya ring ipinaliwanag na ang hayop na isang lalaking iyon ay ipinasok ang kanyang sarili sa gitna at ninakaw ang karamihan sa mga ari-arian mula sa kanya. Dagdag pa niya na hindi pa dyan natapos ang lahat at kinuha pa nito sa kanya ang bawat sentimo sa 2 milyong relokasyong kabayaran sa kanyang sariling tahanan. Kaya naman wala na siyang nagawa pa kung hindi ay tumira sila ni Greg sa maliit na apartment na ito, at karamihan pa sa kanyang pera ay napunta sa mga medikal na bayarin ng kanyang anak na si Greg. Samantala namang nang marinig ni Finzon ang paliwanag ng kanyang tiyahin, takang-taka siya gayong sa kanyang pagkakatanda ay sa tiyahin niya nakapangalan ang kanyang ari-arian, kaya naman tinanong niya ito patungkol doon kung paano nakuha ng hamak na iyon ang pag-aari nito. Kasabay rin nun ay nagdilim ang muka ng ating bida dahil sa labis na pagkagalit, sapagkat sa isip-isip niya ay ang 2 palapag na gusaling iyon ay nasa kanila na pamilya sa loob ng 1 taon. Bukod dyan ay ang ari-arian pang iyon ay halos kasing halaga ng kanilang lugar na nagngangalang si Heyuan, kaya naman ang 100 milyon ay magiging isang konserbatibong pagtatansya para dito. Samantala namang sa tanong kanina ni Finzon sa kanyang tiyahin ay hindi naman agad nito nasagot ang tanong sapagkat inubo ang babae, kaya't agad ni Ivan Long tinapik ang likuran ng kanyang tita upang kahit papaano ay humupa ang pangangati ng lalamunan ng babae. Matapos ang kaganapan iyon ay sinagot na rin ng babae ang tanong ng kanyang pinsan, ayon sa kanyang paliwanag habang pinagmumura ang pamilyang Salarin sa buong kaganapan. Ipinahayag niyang nagpakasal ang lalaking iyon sa pamilyang responsable sa pangangalaga ng lahat ng kanyang mga ari-arian, at ang pamilyang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi ang Pu family na kasabwat sa pagnanakaw ng kanyang ari-arian mula pa mismo sa kanyang pamamahala ng ganon na lamang. Dagdag pa niya na ang bahay na iyon ang pamana sa kanya ng kanyang ina bago ito tuluyang mawala sa mundong ito kung saan walang kahirap-hirap lang ng hibang na hangal na iyon kinuha ang lahat sa kanya. Kaya naman mas lalong nagdilim ang paligid ni Lucifer nang mapag-alaman niya ang buong katotohanan habang sa isip-isip naman niyang si Lola ay namatay maraming taon na rin ang nakararaan. Gayunpaman bago pa ito mawala, ang pamilya naman nito ay dati na ring nakabilang sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa buong lungsod ng Hayden. Ngunit iyon ay di rin nagtagal, ang kanyang pamilya ay nahulog mula sa tuktok. Subalit kahit na ganon ay iniwanan pa rin ni Lola ang bahay sa kanyang ina at sa kanyang tita bilang mga paalala kung ano ang kanilang dating pamilya, pero ngayon ang dating kinatatayuan ng bahay ng kanyang ina ngayon ay ginawa ng pagmamay-ari ng Chen family upang gawing hotel kahit na wala silang permiso. At makalipas ang ilang sandali ay nagbabalat na si Finzon ng isang mansanas para ibigay sa kanyang tiyahin, kung saan perpekto niya itong walang kahirap-hirap na naaalisan ng balat habang nananatili ang bilog na kaanyuan ng prutas. Pagkatapos niya itong balatan ay iniabot niya na ito sa kanyang tita, at habang ginagawa niya ito ay iminungkahi niya sa kanyang tiyahin na pabayaan na lang nito sa kanya ang kanyang mga alalahanin gayong siya na ang bahalang umasikaso sa lahat, kaya naman ang kailangan na lang nitong gawin ay pagtuunan ng pansin ang kanyang pagpapagaling.
Dagdag pa niya na titiyakin niyang ibibigay niya para sa hamak na lalaking iyon ang nararapat para dito, at maging ang Pu family ay kanyang isasama sa listahan ng kanyang wawasakin. Ilang sandali pa napukaw ang atensyon ng ating bida sa nilalang na kumatok sa pinto, kung saan mula rito ay pumasok ang isang lalaki na may salamin habang dahan-dahang naglalakad palapit sa mga naruroon na nasa loob ng silid. Sa pagdating ng lalaking nakasalamin ay labis na nagalak ang babae na tiyahin ng ating bida, kung saan tinawag niya pa ang dumating na lalaki bilang James. Kasunod nito ay binaling ng babae ang kanyang paningin sa dalawang nasa kanyang tabi at ipinakilala niya sa mga ito si James, kung saan ipinaliwanag niyang ito ang kanyang pambabae na si James Jiang mula sa panig ng kanyang kapatid. Pagkatapos niyang ipakilala si James ay ipinakilala naman niya ang dalawa kay James, ipinahayag niya ang pangalan ng ating bida bilang Musifer Zon at ang isa naman na nasa kanyang tabi ay ang kanyang pamangkin mula sa kanyang kapatid na babae, kung saan ito ang kapatid ni Musifer na si Whitney. Samantala namang nang malaman ni James na kapatid ni Whitney ang ating bida ay nagkunwari pa itong nagulat at nagagalak makita ang ating bida, bukod dyan ay inakala pa itong isang bagong mag-aaral kaya naman tinanong niya si Finzon kung saan nito balak pumasok. Gayunpaman patay mali siya lang naman itong hindi pinapansin ng ating bida na para bang wala siyang pakialam sa nilalang na sumingit, bukod dyan ay tinanong pa ni Finzon ang kanyang tiyahin kung ano sa palagay nito ang kanyang ibinigay na mansanas, na siya namang naging dahilan upang labis na manggalaiti ang lalaki habang nasa kabilang tabi, subalit wala naman itong sapat na dahilan upang makabawi kaya naman wala na itong nagawa pa kundi magkimkim ng galit sa ating bida. Kasabay nito, nang dahil doon ay nakasingit na si Auntie kung saan tumungo muna siya sabay paliwanag kay Musifer na malaking tulong sa kanya si James. Samantala nang marinig ni James ang pagtatanggol sa kanya ng kanyang tita ay tila napakunot noo ito gayong naramdaman niyang panig sa kanya ang kanilang tita. Kaya naman dahil dun, at pagkatapos niyang pagbabaan ng kilay ang ating bida ay dinuro-duro niya naman ito habang pag-alit niyang ipinaglalandakan sa buong silid na karamihan sa mga bata ngayon ay punong-puno ng pagmamalaki sa kanilang sarili, na dahilan upang ang kanilang sarili ay mawala na sa kanilang kontrol. Kaya naman inutusan niya si Musifer na kailangan nitong laging suriin ang kanyang katayuan kung nais pa nitong magkaroon ng kinabukasan. Dagdag niya pa na maraming beses na siyang nakaengkwentrong gaya nitong matataas ang tingin sa kanilang sarili, kung saan palaging nakaaligid sa paligid ng opisina na parang bang kanilang pagmamay-ari ang lugar, ngunit nang sila ay bigyan niya ng gawain, hindi man lang nila matapos-tapos ang mga pinakasimpleng gawain na kanyang itinalaga sa kanila. Kaya naman sa bandang huli, binigyan na lang niya ang mga ito ng isang bote sabay mayabang niyang ipinakilala ang kanyang pagkakakilanlan. Ipinaliwanag niyang siya ay isang HR director sa Capital Hotel kaya dahil sa magkaugnay ang kanilang dugo, ipinahayag niya sa ating bida na maaari niya itong bigyan ng pagkakataon. Kaya naman inutusan niya si Musifer na pumunta sa kanyang opisina bukas sapagkat kailangan niya ng isang mamumuno sa hotel, bukod dyan ay sinabi pa niyang maaari nitong subukan ang posisyon na iyon subalit pinaalalahanan niya rin si Musifer na bago yun ay kailangan muna nitong magsimula sa waiting table. Gayunpaman agad naman itong tinanggihan ng ating bida gayong hindi na iyon kailangan pa. At nang marinig ni James ang mariing pagtanggi ni Musifer ay muli siyang nagalit dito kaya naman muli niya itong sinirmunan, subalit bago iyon ay tinanong niya muna ito kung alam ba nito ang hotel na kanyang pinagtatarbahuhan. Ipinaliwanag niyang iyon ay ang pinakasikat na 5-star hotel dito sa Hayden kung saan toneladang mga tao ang pumipila sa kanilang pinto para lang sa kanilang panayam. Dagdag pa niya habang muli niyang dinuduro ang ating bida at pasigaw na pinagsasabihan, ipinahayag niyang daan-daang tao ang naglalaban para lang makuha ang posisyon ng pagiging team leader, subalit inialok niya lang ito dito ang posisyon. At maging si Auntie ay sang-ayon rin na sa mungkahi ni James na tanggapin ang alok sapagkat kararating lang naman ito sa bayan, bukod dyan sa tingin niya pa ay wala namang trabaho ang ating bida kaya naman hinimok niya itong bakit hindi nito subukan ang posisyon kinabukasan. Gayunpaman kahit na ang tita na niya ang nag-alok ay mariin din niya itong hindi tinanggap, kung saan tumungon siyang ayos lang kahit hindi na niya kailangan pa doon pumunta sa kadahilanang nanggaling na rin naman siya doon 2 araw na ang nakararaan. Samantala namang nang marinig ni James ang sinabi ni Musifer ay hindi niya napigilan ang kanyang tawa kaya napahagalpak ito ng halakhak gayong buong akala niya ay nag-apply na ito doon subalit bumalik lang dahil sa ito ay tinanggihang maging tauhan. Pagkatapos niyang tumawa ay tinanong naman niya si Musifer kung itatapon ba nito ang pagkakataon dahil lang sa isang pagtanggi,
ipinaliwanag niyang nang siya ay magtapos, siya ay nagsimula muna sa ibaba at gumawa ng paraan upang tumaas, kaya naman ito na ang katayuan niya ngayon. Gayunpaman dinedmo lang ito ng ating bida at nagtungo sa bintana na walang pakialam sa nilalang na nagpapangaral sa kanya. Kasunod nito ay bumalik siya sa kanyang upuan at inabutan niya ng isang basong may lamang tubig ang kanyang tita sabay tanong kung gusto pa ba nito ng tubig. At nang makita ng lalaki ang inasta ng ating bida ay nabigla ito gayong hindi niya inaasahang hindi man lang siya pinapansin ni Lucifer magmula pa nung una, bagamat sa tingin niya ay ito ang nangangailangan ng tulong. Subalit kasunod naman nito, ang lahat na naruroon na nasa loob ng silid ay biglang natahimik nang may biglang hindi kilalang nilalang ang kumatok sa pinto. At maya-maya lang bigla na lang pumasok ang lalaking kumakatok kanina sa loob ng silid, kung saan ito ay nagngangalang Jackie Jian bilang ang pinsan ni James Jiang. At sa pagpasok ni Jackie Jiang ay agad itong tinanong ni auntie ito kung anong ginagawa nito rito, sabay mariin niya itong inutusang lumabas habang siya ay nagngingit-ngit sa labis na panggagalaiti. Samantala namang sa kabilang banda, ibinulong ni Yvonne sa ating bida na ang dumating na lalaki ay ang nakababatang pinsan ni James Jiang kung saan wala itong trabaho, kaya naman buong araw itong gumagala sa bayan at nagdudulot ng gulo. At dahil sa wala itong trabaho, ilang taon na rin itong pinagmamasdan ng bahay ni tita at para bang mayroon itong masamang balak. Dagdag pa niya na lagi itong napaparito upang gumawa ng gulo, kaya't wala nang maisip pang ideya si tita kung ano ang gagawin rito. Balik kay Jackie Jiang, harap-harapan nitong sinabi sa kanyang tiyahin na ngayon araw ding ito ang oras na isasalin nito sa kanyang pangalan ang bahay na kanilang kinalalagyan. Subalit mariin naman itong tinutulan ni auntie, kaya habang dinuduro niya ang lapastangang hibang na lalaki ay mariin naman niya itong sinasabihang lumayas gayong sa panaginip lang nito ito mangyayari. At nang marinig naman ni Jackie Jiang ang pagtutol ni auntie ay labis niya itong ikinagalit, kaya naman sinabihan niya ang kanyang tiyahin na mas ikabubuti nito na gawin na iyon habang siya ay mabait pa. Pagkatapos nun ay inutusan niya ang kanyang tita na tingnan ang kanyang kalagayan ngayon, sapagkat ito ay nakahilata sa higaan lamang, at hindi rin magtatagal ay madidismaya ito na hindi pa nito ibinigay sa kanya ang pangangalaga sa bahay. Dagdag pa niya na hindi magagawa ng anak nitong hindi maaasahan na pangalagaan ng bahay. Kaya naman pinilit niya itong ibigay sa kanya ang bahay ngayon din sabay may pagbabanta niyang sinabi na kung hindi ay hindi siya magiging mabait sa anak nito. Ilang sandali pa nang matapos lang magsalita si Jackie Jiang, mula sa pinto ay lumitaw rito si Greg at galit na halit nitong pinalayas ang lalaki dahil isa itong salbahe. Maya-maya pa ay buong tapang na naglakad palapit si Greg habang sinasabihan nito si Jackie Jiang na isa itong masamang tao, kaya naman hindi nila ito malugod na tinatanggap sa kanilang pamamahay. Subalit matapos lang magsalita ni Greg ay agad na itong sinapak ni Jackie Jiang ng walang pag-aalinlangan, dahilan upang mapaiyak ang bata sa natamo niyang pagtama sa sahig. At nang makita ito ni Yvonne ay agad siyang lumapit sa bata kung saan tinulungan niya itong tumayo, sabay tanong kung ayos lang ba ito. Samantala nang makita rin ni auntie ang kalapastanganan ni Jackie Jiang, bubulyawan pa niya sana ito subalit hindi na niya naituloy pa ang kanyang salita sa kadahilan ng inabutan na siya ng ubo, kaya tanging ubo na lamang ang lumabas sa kanyang bibig. At habang nangyayari iyon, naisipan na ng ating bidang tumayo gayong pati siya ay hindi na kinakaya pa ang ginagawang panggigiit na may kasamang pananakit ng hibang na lalaki. Kaya naman nang makita ito ni James ay napatanong siya kung anong problema, gayong napansin niyang tila nag-iinit na ang dugo ni Finzon subalit inakala niya ring napakagat dila na lang ang ating bida dahil hindi nito kayang harapin ang hibang na si Jackie Jiang. Bagamat ganun paman, siya na ang humarap sa bully kung saan sa una ay tinanong niya ito kung anong problema sabay utos sa bully na lumayas. Subalit bilang tugon naman ni Jackie, malakas lang nitong sinapak ang kanyang pinsan, at habang nangyayari iyon ay tinanong ng bully ang kanyang pinsan kung ano sa tingin nito ang kanyang sarili. Kasunod nun ay pinagsabihan ni Jackie Jiang si James na wag itong magpiling matapang sa kanyang harapan. Dagdag niya pa na dapat itong maging mapagpasalamat dahil sila ay magkapamilya dahil kung nagkataong hindi, aalis ito rito ng walang mga binti. Matapos iyon ay tanggal ang tapang ng lalaki sa harapan ng bully habang iniinda ang kanyang natanggap na sampal, kaya naman dahil wala rin namang ibubuga ang nagtatapang-tapangan na lalaki ay dinuraan naman niya ito gayong kinilala niya ang kanyang pinsan bilang talunan. Ngunit sa hindi inaasahang sandali ring iyon nang magbalik tanaw ang lalaki sa kanyang tiyahin, bumungad sa kanyang harapan ang nag-aapoy na si Finzon gayong nais na talaga ng ating bida itong turuan ng tamang asal.
Announcement lang, mga master, ngayong November 27 hanggang 28 ay wala muna tayong upload. Di ko pa po sure kung may upload ako sa Friday, kaya balitaan ko na lang po kayo kung kailan tayo maglalabas ng part 10. Mayroon po kasi tayong gagawin. Salamat, ingat po kayo palagi. Abangan sa susunod kung saan walang awang gugulpihin ng ating bida si Jackie Jiang kahit na magkaugnay ang kanilang dugo sa isa't isa. Bukod pa dyan, matapos niya itong gulpihin ay magtatawag pa ito ng katulong, kaya naman bababain ni Lucifer ang mga dinalang katulong ni Jackie upang isa-isang turuan ng leksyon. Kaya naman kung nais mong malaman pa ang susunod na kaganapan sa kwento ay i-like mo lang ang ating video. E-comment mo kung nagustuhan mo ba ito. At huwag mo na rin kalimutang i-open ang iyong notification bell pagkatapos mong mag-subscribe. At kung nakasubscribe ka na, maraming salamat sa inyong lahat, aking mga taga-panood, hanggang sa susunod muli.